Hindi akalain ni Mura o si Alan Padua sa totoong buhay na ang huling pagbisita ng matalik na kaibigang si Mahal sa kanilang bahay sa Ginobatan, Albay ang magiging huling pagkikita nila. Nang malaman ni Mura ang sinapit ni Mahal o si Noemi Tesorero, hindi siya agad makapaniwala. Bago pa ito nakauwi sa Maynila, nagbigay pa ng kaunting tulong si Mahal kay Mura at ayon pa kay Mahal, ito lamang umano ang kanyang nakayanan. Pero ipinangako ni Mahal kay Mura na susunduin umano niya si Mura sa mga susunod na buwan noon dahil sa ilang mga content na kanilang gagawin at mga pelikulang maaari sanang magkasama silang dalawa. Subalit hindi na nangyari ang kahit isa sa mga ito dahil ang ilang buwan lamang ang lumipas nang bisitahin ni Mahal si Mura ay namaalam na din ito at hindi na sila muling nagkita. Sumikat noon ang tambalan ng midget artists na sina Mahal at Mura. Madalas silang napapanood sa mga pelikula at programa sa telebisyon bilang TV hosts at mga aktor. Sa kabila ng kanilang pagiging malapit sa isa't isa noong kasagsagan ng kanilang kasikatan, hindi naman nauwi sa romantikong relasyon ng kanilang tambalan. Dahil sa kanilang pagkakahawig at parehas na taas, una silang pinagsama bilang kambal noong taong 2003 sa isang noontime variety show. Kinailangang magbihis ng pambabae ni Mura upang maging kakambal ni Mahal. Wala naman daw problema sa dating komedyante ang pagbibihis babae dahil katuparan niyon ang kanyang pangarap na mapanood sa telebisyon. Mula sa pagiging kakambal ni Mahal na tinawag na Abby, nagbihis lalaki na si Mura matapos ang 9 na buwan. At dito na nga nagsimula ang pag-usbong ng kanilang love team sa telebisyon at sa pelikula. Hindi naman nahirapan ang dalawa sa pagbabagong ito. Katunayan, may naramdaman naman daw talaga siyang pagkagusto kay Mahal. Pero naudlot ang anumang namamagitan sa kanila nang biglang tumigil sa showbiz si Mura dahil sa tinamong pinsala sa katawan bunga ng isang aksidente noong taong 2010. Hindi may kakaila na mas nagiging patok ang kanilang mga karakter sa tuwing sila ay magkasama sa isang palabas o pelikula. Sa paglamlam ng karera ni Mura, umuwi siya sa kanilang probinsya kung saan doon siya namuhay ng payak at malayo sa ilaw ng showbiz. Bukod sa pagtatanim ng gulay, gumagawa rin ng uling si Mura na kanyang ikinabubuhay sa kanilang probinsya. Sa kabila nito, hindi pa rin nakakalimutan ni Mura ang showbiz. Nais nga niyang mabigyan ng pagkakataon na makabalik sa pag-aartista para matulungan ang kanyang pamilya at mga kaanak sa probinsya. At hiling niya sa mga dating nakasama sa showbiz, one chance para maipakita kung ano ang pwede niyang magawa para makapagpasaya muli ng mga manonood. Subalit sa pagpanaw ni Mahal, tila mas lalo pang lumayo ang pag-asa ni Mura na muling makabalik sa harap ng kamera upang makapagpasaya ng mga tao. Lumabas din sa mga balita ngayon na sunod-sunod na dagok ang naranasan ni Mura mula nang mawala ang kanyang matalik na kaibigan na si Mahal. Sa katunayan, ngayong taon lamang ang bahay na ilang taon na pinagsikapan ni Mura na maipatayo sa Ligaw, Albay mula sa kanyang pagtatrabaho noon sa showbiz ay naabo sa isang iglap lamang. Kasamang nasunog ang ilang gamit na regalo ng kanyang namayapang kaibigan na si Mahal. Abril 27 nitong taon nang masunog ang kanilang bahay at hindi na naagapan dahil sa malayo ang bumbero sa kanilang lugar. Dahil sa may problema na sa paglalakad si Mura bunga ng mga tinamong pinsala sa aksidente sa tricycle noong 2010, halos wala na silang naisalbang gamit. Pati ang ilang gamit na nagsisilbing alaala ng namayapa niyang kaibigan na si Mahal na pumanaw noong 2021 kasama ring nasunog. Kwento ni Mura, pinamahayan ng bubuyog ang isang kwarto sa itaas ng kanilang bahay kaya pinasukan ito ng kanyang ama gamit ang onlong o sinunog na parte ng puno ng niyog. Posible umano na may baga na nalaglag mula sa onlong na hindi napansin ng kanyang ama na malabo na rin ang mata at kumalat na ang apoy ng kanilang mapansin. Sa kabila ng nangyari, ayaw ni Mura na maghanap ng sisisihin sa nangyaring aksidente. Taong 2005 nang unti-unting naipatayo ni Mura ang kanilang bahay mula sa 10 taon na pagtatrabaho niya sa showbiz. Nang magpahinga sa harap ng kamera, ginugol ni Mura ang panahon sa pagtatanim. Pero noong 2010, na-aksidente si Mura sa tricycle at napinsala ang kanyang balakang na dahilan para hindi na siya makalakad ng maayos. Kamakailan lamang, ang kaniyang ama nadulas din habang binibisita ang nasunog nilang bahay at tumama ang balakang kaya hindi rin ngayon makalakad. Sa ngayon, tila mas lalo pang bumibigat ang problema ni Mura dahil hindi pala siya tinutulungan ng kanyang mga kapatid. Walang tagabuhat sa akin eh. Wala nang bubutas yung mga kapatid mo. Kapatid ko, pinabayaan ako. Pinabayaan na. Yung ganito, yung
sitwasyon ko ganito. Kahit yung papa ko ganun. Pinabayaan ka ni Papa mo? Hindi, kaming dalawa ni Papa, pinabayaan nila. Yung ganun. O bakit ka naiiyak na pinabayaan ka? Dahil nga dito sa pinapagawa kong bahay, siguro, nung may pera ko, ganun. Mabibili silang kumilos. Ngayon, wala na akong pangbayad sa kanila. Yun, pinabayaan na kami. Pinabayaan na yung bahay namin. Hindi na matapos-tapos. Hindi ko na makilos yung katawan ko eh. Hindi ko na may galaw masyado. Ba't nandito ka? Nasaan doon yung bahay mo sa taas? Palagi ka nandito? Binabantayan mo palagi? Mura, ilan buwan na itong nakatingga? Bali, 4 na buwan na. 4 na buwan. Mula nung nag-umpisa nito, 4 na buwan na siya. Nasangla ko yung lupa ko ng 50,000 sa tita ko. Nung Ang dami mong pera, Mura. nung July. Ito ang naging pahayag ni Mura kamakailan lamang nang siya ay bisitahin ng isang vlogger sa Bicol. Ayon kay Mura, hindi umano siya nakakatanggap ng tulong mula sa kanyang kapatid. Kung noon daw na may pera pa siya at tuloy-tuloy ang mga projects ay nariyan lamang ang kanyang mga kapatid. Subalit kasabay ng paglamlam ng kanyang karera at mawalan ng hanap buhay, isa-isa ding lumayo ang kanyang mga kapatid at iniwan siya kasama ang kanilang ama. Ito na ngayon ang buhay ni Mura matapos mawala ang kanyang katambal na si Mahal. Patuloy pa rin siyang umaasa na balang araw ay muling magniningning ang kanyang bituin sa larangan ng showbiz. Subalit dahil sa kanyang katawan na unti-unti nang pinapahina ng katandaan, tila kahit ang simpleng paglakad ni Mura ay nahihirapan pa rin niya itong gawin. Meron ulit magpunta dito. Ito na nga blessing na ito para sa akin. Dahil pumunta kayo dito. Yun talaga yung panalangin ko na pumunta ka dito eh. Totoo pala yung panalangin na pag paulit-ulit mong pinapanalangin, mangyayari yun. Basta sa ikakabuti ng iyong buhay, basta makakatulong na makapagpasa sa iyo ng damdamin, ha? Sige na, tama na, huwag ka na umiyak, ha? Amoy, pati dito, magpupukang ang mais. Nangangamoy ka na, maliligo ka, ha? Kailangan hugasan mo yung ano mo, ha? Yung nangyayari sa'yo. Ano naman kayo mangyayari sa'yo after mong madumi sa short? Ano naman kayo susunod na pwedeng mangyari sa'yo? Dapat matapos na to.